Okay. Magandang tanghali mga ka-tech. So, ngayon, magre-repair tayo ng wiring harness, engine wiring harness ng Hilux 4x4 2KD. 1KD pala kasi 4x4. 2.0. So, nangyari nito is nasunog yung harness. Ika, ba yun? So, nasunog. So, sunog. Sunog na sunog. Ano yung isa? Patay. Patay. So, sunog po siya. Ito. Bali, 3 units po ito, nire-repair natin. So, inuna natin itong isa kasi ito, naputol yung mga wire. So, namunggo lang. Tapos, naputol itong mga wire nito. Then, yung nag-repair, same coding, same code, mali pala yung na-top niya. So, ayaw pa rin umandar. Then, itong isa naman, same din, harness, tunog din yung ibang tunog ang mga harness niya. Same sila lahat, puro Hilux. Tsaka ito. So, ito sa sensor to, total body, then injectors, harness. So, itong nangyayari kaya nasusunog yung ating mga nasusunog yung harness ng ating mga sasakyan. So, katagalan, sa vibration ng engine, sobrang vibrate, tapos napuputol na yung mga lock niya. Tulad nito, mga ganito, na-vibrator siya sa katagalan, yung mga lock na ganito. Pag naputol to, so, itong mga harness na to, sumasadsad na sa yung malapit na parts. So, kahit saan na parts, sumasadsad, katagalan ng fan, sumasadsad siya sa vibration, napuputol yung wire. So, may mga positive, negative yan. 5 volts, 12 volts, at saka constant negative 12 volts, constant positive 12 volts, at saka mga 5 volts o signal harness, yung wires, papuntang computer box. So, pag na-hit natin yung solid na 12 volts, at sumadsad sa ating solid din na fan, positive, negative 12 volts. So, mangyayari yan, iinit. Pag uminit, tapos hindi naputol yung fuses natin, matutunaw tong insulation niya. Pag natunaw yung insulation niya, tulad nito, diba, ito, dalawa, negative at saka positive, pag sumadsad yan, mga dalawang, isang hiblara lang ng wire, so, mangyayari niyan, iinit to. Hindi yan mapuputol agad yung fuse. Pag uminit to, yung iba napuputol naman, ginagawa na ibang electrician, pag napuputol yung fuse na designated dyan, diba, 10 volts, 10 amperes lang, lalagyan na ng 20, hanggang lalagyan na ng 30. So, mangyayari, hindi na mapuputol yung fusible link. So, ang mangyayari is, iinit yung wire harness natin. Pag init, malulusaw itong insulation niya, naka-tape yan, nakaganyan niya lahat, naka-tape. So, madadama yung ibang harness. So, yung ibang insulation din ng ibang harness, malulusaw, kaya magkukos yan ng grounded. O yung iba, aapoy talaga, aapoy. Kaya yung nakikita natin nasusunog, yung mga sasakyan nila, ganyan nangyayari. Tulad nito, kasi may mga solid wires, katulad ng, lalo na yung mga wire na dumikit sa wire ng ng tawag dito, ng ating alternator, yung galing baterya, malaki yung
use nun. Kaya nangyayari, nasusunog talaga kasi nadadama yung ibang harness. Kaya yan ang dahilan, pag may nakita na kayong may problema sa nag-check engine, nagpalit na kayo ng mga sensor, ganun pa rin. Yung fault, pag nag-read tayo, same fault, nagpalit na tayo ng sensor, ganun pa rin yung lumalabas. So, possible na ito na yung mga dahilan. Napuputol yung ating wiring harness. So, pag naputol yung wiring harness na ground, yun yung dahilan na masunog pag hinayaan lang natin. So, baka konti lang yung gagastusin sana natin sa repair, mawawala lahat. Mapipiligro pa yung buhay natin pag nasunog yung sasakyan while driving. So, ingat-ingat tayo, lalo na sa mga technician. Wag natin gawing wag natin pataasin yung amperes ng ating fuse. Pag pumutok, atin ang i-trouble yung wiring harness kasi sure naman yan na meron talagang grounded or may mga problema talaga yung ating harness. So, yun lang mga ka-tech, kunting tips. Sana maging aware tayo, lalo na sa mga ganitong problema. So, yun lang. Maraming salamat. Magandang tanghali.